presidente. Kasi every year, may 100 billion si presidente. Hindi ko nga nasasabi yun. Every year. So yung pinaka nag-trigger lang po is the violation of the Anti-Money Laundering Act itself. Kasi yung sa Section 8A po nun, absolutely confidential po yung ginawang provision doon ng Congress. It's a recent amendment na nung 2021 lang po yan. Nakalagay doon, you cannot disclose. Therefore, since they disclosed it, pwede, they can be held or they should be held liable for the penal provisions under the same law. Wala akong exception na pwede kayong magbigay ng information, no? Dahil yung hindi naman ho ito in aid of legislation, no? Kasi impeachment ho ito at hindi rin ho naka-executive session. Kung pinuksan, actually, ngayon pa lang ho, parang meron na rin problema eh. Dadagan ang Bida News Update. Alright, welcome back. Nagbabalik ko tayo sa mundo ng social media. Dito po sa ating muling bahay dan agan balita reaction video news update. Ngayon po, muli nating balikan ang kamangmangan sa batas. Itong si Luistro mga kabalitaan dahil po pinalagan ho ito ni dating BIR Commissioner Hinares dahil sila daw ay may paglabag sa batas or kanila na hong nilabag ang batas kung saan po ay pinasasabi na ho nila yung iba't ibang departamento ng ating gobyerno. Particularly ho yung Bureau of Internal Revenue mga kabalitaan. At nagsalita na rin ho dito itong si Attorney Neil Abayon bilang spokesperson ho ni Attorney Mans Carpio. Kung intindihin ho natin mga sinasabi ho nila, itong si Luistro ay ubod ng kamangmangan sa batas na abogada pa naman ho ito mga kabalitaan. Ni wala ho itong pagkakaiba sa mapurol na utak ni sintunadong payaso Au Castro dyan sa bahay ni Kuya mga kabalitaan. Pero bago pa po natin ito, ipapakita ho sa inyo. Dito mo tayo sa pasabog ni Mike Defensor Santiago mga kabalitaan. Itong mga pasabog na nag-uusap or ibinunyag dito ni Zaldico. Siguro may nakakarinig na ho naman dito pero ipapalabas ho natin dito sa ating munting bahay upang marinig ho sa mga hindi pa po nakakarinig sa mga pinag-uusapan ho dito mga kabalitaan patungkol ho sa nakawan sa pera mula sa kaba ng ating gobyerno dahil tayo rin po ay hindi pa ho natin ito naririnig. Kaya sabayan niyo po ako na pakikinggan itong mga pasabog ho ni Mike Defensor patungkol ho sa nakawan sa pera ni Juan. So, alam nga naman kay Adrian yun. Kasi sinabi nga sa akin ni Adrian sa kanina na may instruction si Presidente. Kasi every year, may 100 billion si Presidente. Hindi ko nga nasasabi yun eh. Every year, pati 2026 may 100 billion. Kaya nga, loko-loko nga eh. Tapos alam mo ba sinubmit niya? Lahat flood control yung 2025. Sabi ko, wag naman kung 100 flood control. Portion, kaya binalitan ni Adrian yung listahan. Alright, so yun, lumalabas so na ito di umano ay inutusan si Adrian Bersamin ho ni Bobo M na makakulimbat ng bilyon-bilyong salapi lalo na ho taon-taon. Kasama na ho yung taong 2026 kasalukuyang taon mga kabalitaan. Kung hindi pa ho siguro ito sumabog, malamang sila ay nagpakasasa ho sa mga ninanakaw ho nilang pera mula sa kaba ng ating gobyerno mga kabalitaan. So kayo na pong humusga kung ito po ba ay AI generated kasi nga yung mga naratibo ho ng mga uhuging vlogger mga kabalitaan lalo na yung mga alaga ho ni Tambuhayang mga walang kwentang vlogger na puro ho kasinungalingan yung kanilang mga pinagsasabi at paninira sa mga DDS at Duterte. Naku po, talagang sasabihin nila yan AI generated na naman ho. Ngayon, ito, panawagan ko sa mga uhuging vlogger or tuta ni Tamba na mga uhuging vlogger at ni Au Payaso Castro, itong sintunadong payaso na mapurol ang utak mga kabalitaan. Panoorin nyo po ang Jessica Soho. Diyan ho natin malalaman at magkakaalaman ho talaga yung kanilang mga kinakampihan ay malinis ba yung kanilang mga kamay. May inilabas yung video ang Jessica Soho na kung saan nagsasalita itong si Tambuhaya na wala daw flood control anomaly or ghost projects or kahit maano mga proyekto na masasabi ho nilang ninanakaw yung budget sa distrito ho ni Tambuhaya. Kanya pong ipinagmalaki. Ngayon, pinuntahan ng Jessica Soho mga kabalitaan, doon ho napag-alaman na napakadami ho palang mga proyektong hindi natatapos. Bilyon-bilyong halaga ng proyekto
na ngayon ay hindi pa ho napapakinabangan ng kadistrito ni Tambuaya. O kayong mga uhuging vlogger, sige nga, i-content nyo nga yung Jessica Soho report. Sige nga, kung sasabihin yung malinis yung amo nyo kasi pinagtatanggol nyo yung mga amo nyo eh. Ngayon, yung Jessica Soho na ang nagsasabi at nagpapakita ho ng mga dokumento at ebidensya na napakalaking perang nawawala ho sa mga proyekto dyan sa distrito ni Tambuaya. Ngayon naman ho, lipat tayo dito sa saga ng mamamayan. Pakikinggan natin dito si ang bagong spokesperson ni Attorney Mans Carpio na si Attorney Niel Abayon, yung ating iniidolohong bagitong abogado na sobrang napakatalas hong mag-isip at magbigay ng naratibo at pagpapaliwanag na talagang maliwanag pa ho, malinaw pa ho sa crystal clear mga kabaitaan na madali ho nating maintindihan kung ano pa ba yung mga kahulugan sa mga bagay-bagay na pinag-uusapan mga kabalitaan. Ano ho ba ang nag-trigger kay Attorney Mans Carpio para ho kasuhan BSP, AMLAC at ilan po mga mababatas, Attorney? So yung pinaka nag-trigger lang po is the violation of the Anti-Money Laundering Act itself. Kasi under yung batas po na yon, may penal provisions po yun pag dinisclose yung AMLAC records. Kasi yung sa Section 8A po nun, absolutely confidential po yung ginawang provision doon ng Congress. It's a recent amendment na nung 2021 lang po yan. Okay, so hirit muna ako saglit mga kabalitan ha. Itong mga pinagsasabi ngayon, yung pagpapaliwanag ni Attorney Niel Abayon mga kabalitaan, alam ba ito ni Luistro? Itong mga pinagsasabi ho dito, ang pagpapaliwanag ni Attorney Niel Abayon, di ba mga abogado ho yan sila? Ba't hindi ho ganun katalas yung kanilang pag-iisip? So, kung ang sinasabi dito ni Attorney Ridon, ni Attorney Abayon, ito yung katotohanan talaga. So, halatado na ho na yung kanilang ipinaglalaban para lamang ho sa kanilang interes. Mas lalo pa ho tayong mapariwara mga kabaitaan dahil sa kanilang kamangmangan sa batas, dahil sa kanilang katangahan at dahil sa kanilang pagiging ganid sa posisyon na gusto lamang ho sila ang maghari-harian mga kabaitaan sa ating bansa na hindi na ho nila tinitingnan kung ano ba ang gustong mangyari ng taong bayan para sa ating bansa mga kabalitaan. Na amendment sa AMLAC law. So if you read it po, makita ninyo dyan, absolutely confidential, it cannot be disclosed. Even up to the time na umalis na sila from their job in relation dun sa AMLAC. So since 'di ba yung sa committee hearing po ng Committee on Justice nung last hearing April 22, 2026, yung makikita po natin nandun yung AMLAC, yung executive director, and then he discussed or disclosed what appears to be yung transaction records daw ni Attorney Mans Carpio. Therefore, that can be argued po as a violation of the penal provisions of Anti-Money Laundering Act. Pero sabi daw po, kapag So yun po. pagkausapin daw po ay may kinalaman sa impeachment, kaya po nang kinakaharap ni BP Inday Sara, ay exempted daw po itong punto na ito, Attorney Neil. Yung exemption na sinasabi dito mga kabalitaan, yung naratibong yan, si Luistro lamang at itong si Terry Ridon nagsasabi sa exemption na yan. So ibig sabihin, hindi pala ito nag-aaral ng batas. Kumbaga, puro opinion lamang ho, sariling interpretasyon sa batas na mali-mali naman ho mga kabalitaan. So yung impeachment po kasi, that is under the bank secrecy law. Opo. So the Anti-Money Laundering Act is a totally different law po yan from the Bank Secrecy Act natin. And if you read the provisions po sa Anti-Money Laundering Act, wala pong exceptions pinrovide dun yung batas eh. Unlike sa Bank Secrecy, may nakaprovide. And then yung magkaibang provisions po yan. Baka po kasi nako-commingle ng taong bayan yung Anti-Money Laundering Act from Bank Secrecy. Those are two different things. Yung Anti-Money Laundering Act po kasi, yung purpose niyan is to monitor a potential money laundering activity, unlawful activity. So, syempre, may mga transaction records po yan sila. Opo. So, yung records na yun yung hindi nila pwede i-disclose. Na according to the law itself that was recently amended, walang exceptions. Absolutely confidential. Kasi yun din So, po since dinisclose po nila yun, Opo. So yun din po kasi pinapaliwanag ng ilang mababatas na abogado na sinasabi nila, oo nga, meron tayong bank secrecy law, pero sa usapin ng impeachment ay pinapayagan ito. At saka pangalawaan niya, doon sa punto ng pag-usamitin ng SALN, doon sa pinakahuling bahagi, yun atang jurat,
ay nakalagay doon na kapag kayo nagsumite ng SALN, ay binibigyan mo ng kapangyarihan ang mga ahensya ng gobyerno na imbestigahan ang sinumite mong SALN, Atty. Neil. Pwede pa ulit po yung dulong part na, sinumite, na putol po eh. May sinumite po sila, di ba, sa part ng bilang empleyado ng pamahalaan, meron pong statement of asset liabilities. Doon daw po sa pinakahuli yung pinipirmahan ninyo, na pinipirmahan nila na yung jurat, yun daw po nakalagay doon na sila ay binibigyan ng kapangyarihan ng mga ahensya ng gobyerno in case na may kumwestiyon sa SALN para imbestigahan po ang diniklara nila doon sa kanilang statement of assets and liabilities, Atty. Neil. Medyo ano na po yan, sir, malayo na po yan, that is SALN already. Okay. So yung cause of action po kasi ni Attorney Mans dito Opo. is simply the violation of the Anti-Money Laundering Act. So sa Anti-Money Laundering Act po kasi section 8A nga po doon, nakalagay doon you cannot disclose. Therefore, since they disclosed it, they can be held, or they should be held liable for the penal provisions under the same law. Kasi naka-correlate din po yun sa Anti-Money Laundering Act na if you disclose under Section 8A, you can be subjected to imprisonment and a fine. So yun lang po yung nilalaban ni Attorney Mans dito. Yung there was a violation of the Anti-Money Laundering Act, tapos may penal provision doon. So ine-enforce niya lang po yun. Ayun. Yun lang po yun. Yung sa SALN aspect, that's totally different na po. Yung sa amin lang dito is the criminal side of the Anti-Money Laundering Act. Opo. So dito pa lang, napakalaking foul na pala. Napakalaking paglabag sa batas, mga kabalitaan. Anyway, narinig na ho natin ang pagpapaliwanag dito ni Atty. Neil Abayon kung gaano ho kamangmang sa batas itong si Ridon at itong si Luistro. Sila ngayon ang naghari-harian dyan, mga kabalitaan. Ngayon, ito hong si BIR or ex-BIR Commissioner, itong si Hinares, mga kabalitaan, nagsalita na rin ho na kung saan ang laki ng problemang ginawa dyan sa Kangaroo Committee na hindi naman talaga dapat ipapakita or buksan itong mga dokumentong ito, lalo na sa AMLA, mga kabalitaan, lalo na ho sa BIR, na dapat hindi daw nila ito binitbit ang mga dokumento dyan sa Kangaroo Court or Kangaroo Committee, mga kabalitaan. Attorney Kim Hinares, kaugnay po doon sa mga kinakaharap nga po na issue ni Vice President Sara Duterte at ng kanya pong mister na si Attorney Manasseh Carpio, yung kanila pong bank transactions at syempre yung kanila pong yung BIR boxes na hindi pa binubuksan. Ang sabi nga po ni Congressman na Joel Chua, pagbobotohan pa nila by Wednesday. Sa National Internal Revenue Code, may section 270 tayo na pinagbabawal na magbigay ng informasyon tungkol sa income tax return ng mga informasyon tungkol sa any taxpayer. Maliban lang kung merong papasok kayo sa exception, sa section 71. Sa section 71, an exception is kung pinayagan kayo ng Presidente ng Pilipinas, Pangulo ng Pilipinas na ibigay. Pangalawa, kung ito ay hinihingi ng isang foreign country dahil sa exchange of information. Pangatlo, dahil may requirement na maglista ng mga top taxpayer. O kaya dahil sa section 66 na sinasabi na hinihingi ng Kongreso in age of legislation at kailangan ibigay sa executive session. Based on sa provision ng tax code, wala hong exception na pwede kayong magbigay ng information, dahil yung hindi naman ho ito in aid of legislation, kasi impeachment ho ito at hindi rin ho naka-executive session. The only way na pwede hong i-release is kung humingi ho tayo ng permiso sa Pangulo ng Pilipinas. So ibig sabihin pala nito, mga kabalitaan, wala ho talagang karapatan ang Kangaroo Committee ito na pipilitin ho, isasapina ho itong mga dokumento kay Inday Sara Duterte at kay Attorney Mans Carpio, mga kabalitaan. So klaro na pala
na ito ay totoong fishing expedition. O di kaya pamumulitika lang talaga. Hindi ho accountability yung habol ho nila dito. Gusto ho nila talagang sipain, i-impeach para sila ay mailigtas na maaring makulong pag si Sara Duterte makaupo na ho bilang Pangulo sa darating na 2028 kabalitaan. Alright. So kung halimbawa palang binuksan nung nakaraang proceeding, mukhang may sasabi. Tama po ba, May Atty. magkakaroon Henares? ng paglabag. problema? Kung binuksan, actually, ngayon pa lang ho, parang meron na rin problema eh. Kasi sabi niya, hindi ho kayo pwede magbigay. Eh, hindi ba ho, dinala nyo, tapos iniwan nyo, hindi ba ho, parang binigay nyo na. So, di ba parang, ibig sabihin hindi ho consistent, no? Kung ang theory nyo is hindi ho pwedeng ibigay dahil wala sa exception, eh bakit nyo dinala at bakit nyo iniwan? So, ibig sabihin pala nito, kung magkakasuhan na talaga, madadama yung BIR Commissioner ngayon. Na napakaganda pa naman yung kanyang rason mga kabitaan na hindi niya po pwedeng pabubuksan sa harap ng mga buayang yan dahil mabubuksan lamang ho ito kung meron hong ginagawang executive session o di kaya yung in aid of legislation mga kabalitaan. Mukhang ang security naman na ginawa is nilagyan ng tape at pinirmahan po ng mga taga-BIR. Ibig sabihin, hindi mabubuksan at kung bubuksan man, ay makikita Oo. na binuksan. Secured, ika nga. Secured ika nga. Enough na po Hindi, ba yan, pero- Atty. Henares? Pero para sa akin, di ba ho, kung naniniwala kayo na hindi pwede, bakit nyo dinala at bakit nyo iniwan? Di ba? Ibig sabihin, nag-decision kayo na kayo yun may poder at may hawak ng mga informasyon, di ba? Right? Kung naniniwala kayo na hindi pwede, in the first place, bakit nyo dinala? At pagkatapos nun, bakit nyo pa iniwan? Diba? Parang binigay nyo yung responsibilidad sa ibang tao. Samantala, kayo yun may responsibilidad. Yun, opo. Sa makatwid, Attorney Kim, tama ba sa pagkakaintindi namin na mukhang nagkaroon ang BIR dito ng problema? Kasi sila mismo nagdala, di ba? Tama ko ba? Para sa akin, hindi ho kasi consistent, di ba? Na, kasi sinasabi nyo, hindi naman pwede. Kasi first, di ba, parang ganito lang yan eh. Binigay sa inyo lahat na informasyon, di ba, kayo ho dapat mag-evaluate. Pwede ba yan o hindi? Kung sa tingin nyo hindi pwede, dapat hindi nyo ginawa, di ba? Sisimplehan ko lang, Hindi ba? Atty. Kim Henares, with your indulgence. Halimbawa, meron akong Ayun na. tawag doon, confidential letter. Yan. Ibinigay ko kay Sa Drew. akin. Binigay sa akin. Pero sabi ko sa kanya, Drew, ano man ang mangyari, huwag mong bubuksan at babasahin ang laman yan. Ganun po ba ang nangyari, ma'am? Parang gano'n, di ba? Parang ginawa mo, di ba? Parang sinabi mo sa isang tao, may sasabihin ako sa'yo, sikreto Secret. natin ito, hindi mo pwedeng sabihin. Confidential. Parang invitation na binigay mo sa, di ba? Diyan nag-uumpisa ang Apa, chismis. Sa madaling salita mga kabaitaan, kung tama ho yung sinasabi dito ni Attorney Henares, damay pala ito sa kamangmangan sa batas ni Luistro ang BIR. Maganda na sana mga kabaitaan yung kanyang depensa, no? Na hindi niya po pabubuksan. Pero gustong ipapaiwan ni Luistro, pumayag naman ho siya at pinirmahan para sa seguridad. Ngayon, nakita rito ni Henares na mali pa rin ho. Kung hindi niyo pala pabubuksan, ba't nyo pa dinala dyan sa Kangaroo Committee na yan? So yun ang punto ho dito ni Henares mga kabalitaan. Kakasuhan itong ilang mga miyembro ng Kamara, ng AMLAC, ng BIR. Tama lang ho naman ba ang kanyang ginawa? Para kasi, kumbaga, pangalagaan, ika nga, bakit nyo dinivulge? Bakit isinapubliko ninyo yung aming mga transaksyon, yung mga records na yan?
Alam nyo, karapatan ho ng kahit sinong tao na questionin, no, ang action ng ibang tao. Ngayon, whether under sa batas is may basis siya or hindi, yun, subject na ho yan sa pagdilitis, no. Ang pagkaalam ko, ang demanda ho, sabi niya, ididemanda niya for divulging the banks, for violation of the bank secrecy law. Hindi naman ho, kung violation for the bank secrecy law, hindi naman ho ito kasama, no? Kasi hindi man to tungkol sa bangko, no? Ngayon, Data parang- Privacy Act ang isa sa Data mga binabanggit Privacy niya. Act ang binabanggit niya, Saka Attorney Mike Anti-Money Scarpio. Laundering Act. hindi, parang ganito yun, no? Bakit to kailangan ginawang nagkaroon ng isang problema na hindi naman ho dapat nagka-problema? Diba? Alright. Kasi kung hindi ho iniwan at walang dinala, kasi yan yung nasa batas, Po. di wala sana akong problema, no? Tsaka, at the same time, yung extreme, kung talagang gugustuhin, napakasimple ho yan, no? Opo. Humingi ho ng permiso sa Pangulo ng Pilipinas na ibigay. So, kung binigyan kayo ng permiso, di tapos ho yung problema. Yun. Ganun pa- Ayun, so maganda sana kung alam ho ito ng mga mga buhayang gaya ho ni Luistro at ni Ridon. Abogado pa namang tinuring ho itong mga animal na ito, mga kabitaan. So buti pa. Siguro hindi siguro sila nangungonsulta kasi nga napaka too good to be true sila masyado no? Talagang believe na sila sa sarili ho nila. So tingnan nyo ngayon, nagkabutas-butas na ho yung kanilang proseso na napakamali ho, mga kabalitaan. Sa kamangmangan ho ni Luistro, nadamay pa yung BIR. Yung BIR naman, mga kabalitaan, ay tumupad lamang ho sa hiling ng subpoena na nakasaad sa subpoena. May punto rin ho dito si Attorney Henares na kung ayaw nyo palang pabubuksan ho yan, ba't nyo pa dinala dyan? Pero sa side naman ho ng BIR, siya bilang respeto, bilang pagtugon ho sa kanilang mga gustong ipapagawa, ay tumupad ho sila. Pumunta at dinala yung mga dokumento. Pero may mga kondisyones ho yan. Hindi nyo mabubuksan kung hindi ho kayo mag-executive session at itong tinatawag na in aid of legislation, mga kabalitaan. Kaya parang nakikita na rin ho natin, mga kabalitaan, ito lang yung masasabi ko, no? Sila ay nagpapalabas na ho ng mga ebidensya laban kay Sara Duterte. Kumbaga sa giyera pa, ubos na ho yung bala ho nila. Ubos na ho yung bala ng mga buayang ito, pero nakareserba pa yung mga bala ho sa panig naman ni Sara Duterte sa kanyang mga legal counsels, mga kabalitaan. So sa madaling salita, wala na hong ka-excite itong impeachment na ito. Kasi nga, sila ay masasabon talaga at bubulain talaga yung mga bibig ng mga prosecutors dyan sa Kongreso, na kung saan po, mga kabalitaan, ay si Sara handa na rin hong banggain itong mga animal na ito, mga kabalitaan. At dyan na ho natin maririnig at makikita yung bloodbath na sinasabi ni Sara Duterte, mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan nyo po itong ating video presentation, share nyo na po ito at huwag kalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell. And then sa Facebook ko, follow, like, and share, mga kabalitaan. At ito po ang ipinapangako natin sa inyo. Pag tayo po ay makakuha na ho ng 100,000 subscribers, mamimigay ho tayo ng Duterte shirt at Duterte cap, mga kabalitaan. Danagan balita mo balita, mo komentaryo mo latigo. To God be the glory. Mwah, chip chip. Mwah. Peace out.